damdamin. Ako po, hindi ko po pinangarap na pumasok sa politika. Sabi ko nga po, ang pananaw ko ay makapamilya lamang po ako. Pero yung pagmamahal ko po sa aking pamilya, nung inilabas ko po ito sa tahanan, mas marami pa palang dahilan para magmahal ng kapwa. Hindi lamang pala natatapos yung pagmamahal natin sa ating tahanan. Kung hindi kapag lumabas po tayo sa ating tahanan at lumabas ka at makita mo ang iyong mga kababayan, maaantig pala ang iyong damdamin. Maaantig pala ang iyong puso. Alam po ninyo, hindi na po natin maitatago ang politika. Pero hindi rin po natin kailangan pigilan ang ating mga sarili kung gusto po natin gumawa ng kabutihan, lalo na po sa ating mga senior citizen. Ako po ay naging katuwang ng National Commission of Senior Citizen na ito po ay ahensya ninyong mga senior citizen. Ibig sabihin, ito po ay ahensya na tututok at tutulong para sa inyong mga benepisyo at karapatan. Ang ahensya po ng National Commission of Senior Citizen ay tahanan ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang. Di po ba, nung wala pa ang NCSC, kapag ang senior ay namumroblema, walang malapitan, ang iniisip po natin, saan ba ang ahensya na lapit? Kasi anak, nakakahiya, matanda na ako. Kung lahat ng ahensya dito sa Maynila ay lilibutin ko, baka maubos ang pamasahe ko, sumakit ang aking tuhod, mamaga pa yung paa ko. Ibig sabihin, dininig po ang dasal ng ating mga senior citizen na kayo po ay mabigyan ng tamang lugar at programa para ito po ay makatulong sa inyo. Sino po ba ang nakakaalam ng online registration ng National Commission of Senior Citizen? Hindi niyo po alam? Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang NCSC po ay nagkaroon ng programa na magkaroon na po ng database ang mga senior citizen. Na kung saan, ito po ay isang paraan na matutukan at malaman gaano ba karami ang mga senior citizen hindi lamang sa Maynila, kung hindi sa buong Pilipinas, para malaman po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, ng ating gobyerno, kung gaano ba kalaki o ano ba yung programa na dapat maitulong sa ating mga senior citizen. Ako po ay nag-umpisa na tumulong sa NCSC since last year pa po para magkaroon ng database ang mga senior citizen na kung saan ako po ay bumaba sa bawat barangay na nag-umpisa po ako sa District 5. Hindi lamang po sa Maynila. Kung hindi lumabas pa po ako sa mga karating na probinsya. Dahil yung pagtulong nga po, hindi natin malilimitahan. Lahat po ng tao na pwede po natin matulungan ay binabaan po. So ang online registration, kayo po ay mag-visit lamang sa website na www.ncsc.gov.ph na kung saan maaari nyo po itong gawin sa inyong tahanan basta meron kayong cellphone at internet. Dito po, magrehistro kayo online dahil makakasama po kayo sa lahat ng benepisyo at programa ng ating gobyerno. Isa na po dyan, yung ibinaba ngayon ng 1,000 pesos para sa may mga pensyon at walang pensyon na makatanggap ang mga senior citizen kahit hindi po botante. Dahil karamihan po sa ating mga senior na may sakit, syempre hindi na po yan aktibo na bumuboto. Pero sabi nga nila, lahat po ng senior citizen ay may karapatan. Kaya sana po tangkilikin natin ang online registration. Nung ako po ay nag-umpisa sa online registration last year, ang mga nakarehistro po online ay nasa 150,000 pa lamang. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ang balita na umabot na sa 8 million na mga senior citizen ang mga nagparehistro online. Dahil dito po naniniwala ako na kapag tinulungan mo ang iyong mga magulang, mga lolo at lola, ikaw talaga ay nagmamahal at isang Pilipino. Dahil alam naman po natin, ang kaugalian ng isang Pilipino ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Kaya dito po, napapaloob ang benepisyo ng mga senior citizen para sa kanilang health insurance na ipinaba ng ating mahal na Presidente
Baka sabi po ninyo, ano bang health insurance yan, anak? Baka naman pagpatay na kami, sakala may health insurance. Hindi po. Ito pong health insurance, entitled po kayo sa 5,000 pesos worth of health insurance na kung saan kayo po ay magkakaroon ng libreng laboratory, libreng check-up, physical, at lahat po ng medical check-up na pwedeng gawin sa isang senior. At hindi lamang po yan, pwede po kayong magkaroon ng mga libreng gamot para sa inyong maintenance. Palakpakan naman po natin, syempre, ang ating administrasyon at ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na dahil sa kanyang pagmamahal sa mga senior citizen, ito po ay agaran ng ibinaba since last year pa. Ang inaantay na lamang po ay mabuo ang mga senior citizen kasi ngayon, ang senior citizen po natin sa buong Pilipinas ay nasa halos 12 million na mga senior citizen. Grabe, ang dami niyo po. Dahil every year, meron po kayong panibagong mga club members sa inyong senior citizen club kasi may nagbo-birthday po every year. So ito po ay isang malaking paraan at magandang paraan para malaman po kung paano matugunan ang problema ng ating mga senior citizen. Tuwang-tuwa po ba kayo? Filipino TV, shout out sa iyo. Hindi po halata. Magmara ka na. Pero ako po talaga ay masayang masaya para sa ating mga lolo at lola at mga magulang. Alam po ninyo ang hirap maging isang magulang. Napakahirap na kapag ikaw ay tumutong sa pagiging senior, problema ka pa kung saan ka kukuha ng gamot. Alam ko po ang pakiramdam ng isang magulang na nagpapakahirap at nagkakadautang-utang na sa buhay para lamang makapasok ang apo at mga anak sa eskwelahan. Ito po ay isang paraan para maibalik naman ang pagmamahal at respeto sa inyong lahat. Hindi man po ako nakaupo, pero ang damdamin ko po ay nasa Manileño at nasa mga magulang natin. Kaya sana po ang programa nito ay tagpiliin po ninyo dahil ito po ang makakabawas sa stress ng ating mga senior citizen. Ang gusto po ng ating administrasyon ay humaba ang buhay ng ating mga magulang. Siyempre ako po ay magulang na at gusto ko humaba ang aking buhay dahil gusto ko po makita ang mga anak ko na mailagay sa ayos. Kaya ito po ay tanggapin natin sapagkat buong-buo po itong ipagkakaloob sa inyo. Kaya sa mga hindi pa po nakarehistro online, please po, magpatulong po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Pumunta lang po kayo sa Google, pwede niyo pong i-search doon yung National Commission of Senior Citizen. Makikita niyo po ang kanilang website, mababasa niyo po kung ano yung mga bagong batas para sa karapatan ng mga senior citizen. Alam po ninyo, hindi ko matatapatan ng pera ang ating paglilingkod. Dahil ang tao po araw-araw na hindi paglaban sa buhay. Pero ang isang paraan para tayo po ay tumagal sa mundo ay yung prinsipyo po natin na magdadala sa atin sa kabutihan. Naniniwala po ako na ang itinuro ng aking lolo at lola, ng aking mga magulang, ang siyang nagdala po sa akin dito. Kaya kadalasan nagiging emotional po ako dahil syempre, pag magulang ka na, medyo sensitive ka na rin para sa iyong mga anak. Kaya siguro, pinagtadya po ng panahon ng ating Panginoong Diyos na ako po ay makarating dito. Kung gusto po ninyong matulungan po kayo na maibaba po ito po ay gagawin ko. Kung kailangan niyo po talaga ako na magpaliwanag pa sa inyong mga benepisyo at karapatan. Pero ngayon, bago po kayo mag-isip ng kung ano-ano, kakantahan ko po muna kayo bilang tanda ng pagmamahal ko sa ating mga senior citizen na talaga namang sa kabila po ng lahat ng hirap na pinagdaanan, karapatan niyo rin pong sumaya sa dulo ng inyong buhay. Kaya sana po, ako po, nabansagang super mayor ng ating mga kasamahan sapagkat siguro sa pagkakataon po ito na ang damdamin po talaga natin ay kailangan din natin ng totoong tao na talagang kakalinga po at magmamahal sa atin. Ako naman po, sa totoo lamang ang aking advokasya ay magkaroon ng 2,000 kada buwan ang mga senior citizen na siya pong isusulong
inyo, hindi man po ganun kalaking halaga, pero mula sa aking puso, ito po ay gagawin ko para mangyari po ang lahat. Para po sa aking aawitin,